Ito na po ang aking espesyal na bisita. Actually, hindi na siya bisita ng ating Bantay OCW program. Bago pa po magsenador itong ating bisita, talagang silensyo lamang, tahimik na tagapagtaguyod, tumutulong na po siya sa ating mga overseas Filipino workers. Remember, ang Bantay OCW program ay 18 years old na. So, yung edad na yan, sabihin na natin halos kaidaran na rin. Si private citizen noon, bago po siya maging senador, ay kaagapay siya ng ating mga overseas Filipino workers worldwide. Kaya naman, kapag naglilibot nga po itong senador, hindi ko pa siya papangalanan, secret muna. Pero nakikita niyo na kami sa live streaming. Worldwide naman, yung ating mga kababayan, talaga pong inimbita ko siya. Sabi ko, sir, pagbigyan muna ako muna. Kasi hanggat maaari, ayaw po niya na napapabalita kung ano man itong aming mga pinagtutulungan o pinagsasamahan. Ang kaibigan po ng programa, ang kaibigan ng ating mga OFW saan man sa mundo, Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sir, welcome po sa ating Bantay OCW program. Maraming salamat at magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Good morning po sa inyong lahat. Oo nga, sabi ko talagang itong senador na to, ito po yung ayaw ng mga press release pagdating sa ating mga OFW. Sir, welcome ha. Salamat, pinagbigyan mo ko. Ay, hindi naman Ano mo naman, napaka-importante ng sektor ng mga OFW sa ating bansa. Kaya kung makakatulong at kailangan mapag-usapan ang mga issue tungkol sa OFW, lagi ko naman pagtutugunan yun. Oo nga po. Lalo ngayon, although kahapon kausap natin ang Department of Foreign Affairs, sinasabi nila na pinagpaliban lamang, hindi po ba? Yung madalas na mga kaso pa rin, na mga pagpupuslit, na mga illegal na mga droga, illegal na mga gawain ng mga Pilipino saan man sa mundo, at may mga bansa na talaga nagpapataw ng salang o kaparusahang kamatayan, Senador Marcos. Alam na nga natin yun Kaya't siguro may kakulangan ang pamahalaan dito sa pag-alalay, pagbantay, pag-monitor sa ating mga OFW, lalo na yung mga nagkakaroon ng problema. At siguro kailangan tignan natin ng dagdagan yung mga social welfare officers sa ating mga embahada, lalo na doon sa mga bansa na marami tayong mga OFWs, dahil nakikita natin pagka sila ay nagkakaproblema, kung ano man yung problema yun, kung may salaman sila o hindi, ay napakatagal bago matulungan, at yung tulong na ibinibigay ng pamahalaan bagya lang, kaunti lamang, at kulang dun sa kanilang pangangailangan. So kailangan siguro ayusin natin yung struktura dito lang, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi pati sa DFA, sa ating mga embassies, na maging mas responsive sa mga pangangailangan ng ating mga OFW. Hindi lamang yung mga nangangailangan ng tulong dahil nagka-problema, may kaso, kung hindi yung pang-araw-araw na buhay nila, at lalo na yung pinapagastos sa kanila bago makaalis, lahat ng mga problemang ganyan, pagbalik naman nila, hindi natin natutulungan kasi hindi natin minomonitor. That's true. So, kailangan lahat yan from the time na umalis hanggang habang nandun sila sa kung saan bansa na nagtatrabaho, hanggang sa pagbalik nila, dapat minomonitor natin yan at binibigyan natin sila ng tulong at programa para sa kanilang pag-alis, para sa habang nagtatrabaho, at pag-reintegrate sa pag-uwi nila. Alam ko po, malapit sa puso ninyo ang ating mga kababayang nangingibang bayan, dahil sabihin na natin mga Ilocano, ang unang-unang nag-abroad, di ba, Senator Bongbong? Oo, nasa kultura ng Ilocano yun kahit papano, yung Ilocano, kahit saan ka mapunta sa buong mundo, may mahanap ka na Ilocano, dahil naging bahagi na rin ng kultura ng Ilocano na maghanap ng mas magandang kapalaran sa iba't ibang lugar. And in fairness, naihahalal din sila. Naiboboto sila, di po ba, sa mga public office? Meron na rin tayo. Lalo na sa Amerika, lalo sa California, meron na rin tayong mga Pilipinong nagiging mayor, nagiging konsehal. Sa Hawaii, governor dati, isang Philippine born. So talagang nakikita natin, ipagmamalaki talaga natin ang Pilipino. Kasi pagka pinagbigyan natin at nabigyan ng pagkakataon, sila naman ay masipag, sila naman ay honest, sila naman ay iniisip lang nila, hindi ba ang tawag nga sa
tawag nga sa ating mga nurse, tawag sa atin sa lahat ng trabaho na OFW, ito yung mga overtime queen ang tawag sa kanila dahil walang ginawa. OQ. No, okay. Dahil walang ginawa kundi gusto lang magtrabaho. Sila lahat may kailangan, kung may kailangan, hindi na matulog, hindi na kumain para makapagtrabaho lamang. Kaya dapat naman kilalanin natin ang kanilang kontribusyon. Hindi lamang sa kanilang mga pamilya, hindi lamang dun sa kanilang pinanggalingan, kung hindi pati na sa buong bansa. So sila yung ating tunay na mga bayani, Senador Bongbong. Alam naman natin, totoo yun dahil kung titignan lang natin yung sa remittance, ay napakalaki. At ito, siguro ano ba tayo, second or third sa sa laki ng remittance na pondo na inuuwi para sa kanilang mga pamilya. At malaking sakripisyo para sa kanila. Malaking sakripisyo lalo na sa isang Pilipino na iwanan mo ang pamilya mo, iwanan mo ang lugar mo. Kaya dapat nga, dahil ang laki ng tulong na kanilang ibinibigay, dapat naman siguro mas patibayin natin ang tulong na binibigay natin sa kanila. Hindi mapipigilan ng Pilipino para lumisan ang ating bayan para magtrabaho sa ibayong dagat. Pero kasabay niyan, ang pagsusulong ni Senador Bongbong Marcos ng edukasyon at ng turismo mismo sa ating bayan. Yan ang pag-uusapan namin sa pagbabalik ng Bantay OCW, ang boses ng OFW dito pa rin po sa Radyo Inquirer 990. Napapanood at napapakinggan tayo worldwide sa pamamagitan ng aming live streaming. Diyan lamang po kayo, babalik kami ni Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 11:01 na po ng umaga. Welcome back mga kaibigan. Nagbabalik po ang inyong Bantay OCW, ang boses ng OFW, saan man kayo naroon sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa amin sa pamamagitan po ng ating live streaming. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. At very special naman po ang aming guest today. Actually, hindi guest, kaibigan siya ng programa. Kaibigan ng ating mga OFW. Nagbabalik po sa atin, Senador Bongbong Marcos. At syempre sa ating Tuesday edition, July 14, 2015. Senator Marcos, welcome back. Maraming salamat, Susan. At sana dito sa programa ninyo ay mabigyan natin ng atensyon ang mga problema at ang mga issue ng ating mga OFW. Naalala ko kasi, bago pa kayo mag-senador, sabi ko nga, private citizen Bongbong Marcos na noon. Isinusulong niyo noon, sir, sabi niyo, hindi mapipigilan ang pag-a-abroad. Di po ba? Wala makakapigil. Well, siyempre, lahat tayo, mas maganda sana kung hindi kailangan pang umalis ang ating mga kababayan para makahanap ng trabaho. Pero kung wala talagang trabaho dito sa atin, ano pang gagawin nila para maghanap buhay? At napupuna ko nga, kapag madalas ako maging ninong sa kasal So, sign of ano yan, sir? Sign. Hindi. Teenager pa lang ako. Nagiging ninong na ako sa kasal. Ninong na kayo? Teenager pa lang, grabe. Na ako. Pero, ang lagi ko sinasabi sa mga bagong nagpakasal, anong gusto ninyong tulong? At lagi siguro 9 times out of 10 sasabihin sa akin, tulungan nyo kami makahanap ng lugar sa abroad. Abroad talaga? Oo. Nakakapanghinayang yun. Sasabihin, ito yung mga bata, ito yung mga bagong graduate, ito yung bagong kasal. Ang iniisip lamang ay umalis sa Pilipinas. Malaking kakulangan natin yan dahil hindi tayo makapagbigay ng trabaho para sa kanila. Kasi naman, kahit na hindi ganun kalaki, hindi kasing laki ang kanilang sahod habang nandito nagtatrabaho sila dito, mas willing sila magsakripisyo dun sa sahod basta nandito sila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya marami pa tayong kailangan gawin para talagang bigyan ng dangal ang ginagawa ng ating mga OFW. Kasabay dyan yung pagsusulong po ninyo ng edukasyon sa ating mga kababayan o dagdag na mga kasanayan kung sakali nga talagang hindi na mapigilan at gusto nilang mangibang bayan para magtrabaho doon. Well, mula pa sa simula, dapat siguro tignan natin yung sistema ng pag-recruit, kaya tignan natin yung sistema ng yung mga kailangan nilang bayaran bago sila makaalis. Mayroon ako mga nakikilala na nagrereklamo na napakalaki bago pa sila makaalis ng Pilipinas, ang dami na lang kailangan bayaran. So kailangan siguro tingnan natin bakit natin pinaparusahan ang ating mga OFW na
kitang-kita naman natin na ang laking tinutulong sa Pilipinas. At lahat ng kanilang sinasabi natin, bayani sila at sila ay binibigyan natin lahat ng maaaring maibigay para matulungan ng kanilang mas maging maginhawa ang kanilang buhay. And simple lang dito, halimbawa yung sa airport tax. Bakit ngayon nagkokolekta sila ng airport tax, hindi nila sinasabi na, hindi ba nasa batas yan, exempted ang OFW? Dito lang sa administrasyon na ito, nangongolekta sila ng airport tax, pwede daw i-remit. Sino naman yung pwedeng puntahan para kunin mo ma-refund. Hindi remit, ma-refund. Sino naman sa bagong uwi? Paano naman sila pupunta? Pipila pa lang sila tapos kung ano. Karamihan naman sa umuwi, hindi nila alam yun Hindi nila alam, nakasama na dun sa binayaran nila sa ticket nila, yung airport tax na dapat exempted sila. Kaya kataka-taka na bakit naman nagiging ganyan. So, kailangan talagang maging consistent tayo. Pagka sinasabi natin na sila'y bayani, pagka kinikilala natin ang kanilang kontribusyon sa bansa, dapat hindi lamang sa salita, hindi lamang sa PR, press release, kung hindi, talagang ayusin natin yung sistema para naman, para mas matulungan natin ang ating mga nagsasakripisyo mga OFW. So, Senator Marcos, talagang yung kontribusyon na yan ng ating mga OFW ay hindi pwedeng tawaran ng ating mga kababayan, ng ating gobyerno. Napakalaking tulong nito sa ating ekonomiya. Maliwanag na maliwanag Kahit naman sino ang magtitingin sa ekonomiya ng Pilipinas, maliwanag ng maliwanag. Nung naghihirap tayo, may mga panahon, mga global crisis, financial crisis, kaya naman nakakaahon pa tayo kahit papano na nagsusurvive pa tayo, ay dahil sa remittances. Kaya kailangan talaga bigyan natin ng hindi nga lang dahil sa salita lamang, kundi sa talagang pag-isipan natin at ayusin natin ang sistema. Dahil sa ngayon, medyo kalat ang mga agencies, ang mga government offices, at iba-ibang mga offices ang supposed to be na tumutulong sa OFW, pero parang hindi masyadong magandang koordinasyon nila. Kulang pa. Kulang pa siguro. Kaya kailangan, matagal nang sinasabi, marami na rin nagsasuggest, at ako isang ayon, siguro panahon na magkaroon ng Department of OFW. Oh yes, kasama din yan sa gusto ng ating Bantay OCW program. Hindi, yung may cabinet secretary na walang ginawa kung hindi tugunan ang mga issue ng OFW. Dahil pagka walang namumuno doon sa buong sistema, magkakalat talaga yan Kaya kailangan meron isa na talagang ito kung sino man yun, itong Secretary of the Department of OFW, lahat ng issue tungkol dyan ay pag-aaralan niya, yung kanilang opisina mag-aaral dyan at hahanapan ng solusyon kung ano man yung mga problemang yun. Yan nga rin yung dahilan, Sir Bong, kung bakit yung mga kababayan nating OFW sinasabi nga nachuchubibo sa iba't ibang mga opisina. Kung saan-saan pumupunta ang opisina. Napakahirap nga kaya nga ginagawa nga natin parang mas mahirap pa. Lagi tayo nagpapasalamat, sinasabi natin na ang OFW ay laking tulong ang binibigay sa Pilipinas. Bakit naman hindi sila makabawi doon sa tulong na yun at mabigyan man lamang natin ng struktura. Yung pag-alis, gagaya ng sabi ko, yung pag-alis medyo sana mas maging magaan ang kailangan na bayaran ng ating mga aalis. Habang nandoon naman sila, mas maganda ang pag-alalay, pag-monitor, pag-record sa kanila habang sila nagtatrabaho. Pag-uwi naman, yung re-education, yung lahat yan, kailangan natin ang dami-daming ang umaalis ngayon. Ang marami ngayon ay mga skilled laborers, skilled workers. Pagbalik niyan, hindi naman natin alam kung saan sila pupunta, kung anong magiging trabaho nila. All of those things, kailangan natin i-monitor lahat yun. Sa ngayon, hindi natin ginagawa. Yung creation po ba ng isang departamento para sa ating mga OFW, Senator Marcos, ay isang legislation ang kailangan yan? Ito ba ay isa sa batas? Pwede kasi gumawa na kami ng ganong klase, pero kailangan sumang-ayon ang administrasyon. Okay. Kahit isulat natin yung batas, pagka aayawin ng palasyo,
kailangan pirmahan ng presidente yung batas na yun para maging batas. Kung hindi sila sang-ayon doon, wala na, hanggang doon na lang yun, hanggang kongreso na lang yun. Kasi po, pag sinabing Department of OFW, maraming mga sangay na rin yan ahensya ng gobyerno na pagsasama-samahin natin sa iisang bubong. At saka mag-iiba, halimbawa sa OFW, malaki ang kailangan, ang pangangailangan natin sa DFA. Dapat yung coordination, pag cabinet level yan, ibang usapan yun. Kasi sa may DFA, tapos yung OWA, yung lahat ng mga iba't ibang ahensya, iba pagka sinasabi, secretary sa secretary mag-uusap. At ako secretary ako ng OFW, sasabihin ko, kung anong mapag-usapan namin ng Secretary of DFA, ng DFA, ako nang bahala doon sa mga agencies na nakailalim sa akin. Kahit hindi na kailangan isa-isahin. So, pagka may policy decision na gano'n, mas magiging mabilis. At saka coordinated ang galaw ng lahat ng mga agencies na tumutulong sa OFW at saka yung DFA. Kasi nagiging malaki ang katungkulan nila dyan At silang nandun, silang may opisina dun sa mga lugar na yan. At silang tinatakbuhan ng ating mga kababayan doon sa bansang yun. Wala na silang ibang matakbuhan kundi embassy. Kaya siguro patibayin nga natin yung social welfare officer, padamihin natin at huwag naman para hindi magkaroon ng anong naging investigasyon doon sa amin sa Senado yung sex for flight na napakalupit naman nun at kawawa naman masyado itong ating mga OFW. Kung mas matibay at mas magandang sistema sa pagtulong sa kanila, pag-monitor sa kanila, siguro hindi na mangyayari yan. So marami pa na nakikita kayo, Senator Marcos, na mai-improve pa natin itong sektor na ito. Oo nga dahil nanghihinayon ako, dahil halimbawa, yung binabayad sa OWA, na $25 every 2-year contract, hindi ba? Ang pondo nila 14 billion na Hindi, na, 14 billion na, pero wala naman tayo nakikitang bagong programa, hindi naman gumaganda ang sistema. Pera yan, sir, ng OFW. Kanila yan, binayad nila sa OWA yan, kaya para nga gagamitin nga para tulungan sila. Pero hindi natin nakikita na talagang ginagamit. So, hindi sila nagkukulang ng pondo. Ang kailangan siguro ay yung maliwanag na polisiya para sa ating OFW. Hindi lamang na we will encourage them, that we will say thank you to them pagka sila'y umuuwi. Kung hindi, kung ano ba talaga ang katungkulan ng ating pamahalaan na sa ating mga OFW. In realistic ways, yun na nga. Pagka ayusin natin yung sistema na pag-recruit. Ayusin natin na tutukan natin ng husto yung illegal recruiters. Tutukan natin ng husto yung mga nagsasamantala sa mga kawawang gusto. Kasi halimbawa, yung iba ayaw naman pumunta sa illegal recruiter. Pero napakahirap na kunin lahat ng dokumento, lalo na kung malayo ang pinanggalingan. Napakahirap. Sasabihin ng illegal recruiter, ako nang bahala dyan lahat, magbayad ka lang. Tapos kung saan-saan madadala. Kaya hindi mo masisisi ang tao kasi alam naman natin, winawarningan natin sila, but wala na silang opsyon So bigyan natin sila ng opsyon na maliwanag kung ano ang gagawin ng pamahalaan para tulungan. So, ang kailangan lang sa dami ng agencies na supposed to be na nakatutok sa OFW, siguro kailangan lang naman, lahat naman sila gusto tumulong Palagay ko ang kailangan lang i-coordinate yung kanilang ginagawa. Kaya ang nangyayari tuloy, nagiging willing victim yung ating kabayan. Oo, talaga. At kung minsan hindi na malaman, wala naman, karamihan naman niya, halimbawa domestic workers, ano naman alam niyan tungkol sa mga legalities, mga bureaucracy, yung mga ganyan, gusto lang naman magtrabaho. Kaya naman nabibiktima sila. Pero iba yung sektor, ang sektor ng OFW, sabi natin land-based tsaka yung sea-based. Ito rin, itong ating sea-based workers, Pilipino pa rin ang number 1, sir, na hinahanap ng mga manning agencies, principal, mga foreign employers para sa kanilang mga barko. Hindi naman kataka-taka, ang galing naman talaga ng Pilipino Pagka sumakay ka ng mga cruise ship, makikita mo yung matataas na posisyon, lalo na sa crew,
lalo na hindi sa hotel side, kundi sa yung talaga nagpapatakbo ng barko, ay mga Pinoy, kadalasan mga Pinoy lahat eh. Kaya't makikita mo, kayang-kaya talaga ng Pilipino. Kung sa galing, kung sa tiyaga, kung sa sipag, walang problema. Kaya naman, dapat naman gawin natin yung ating katungkulan para tulungan sila. Yan, hirit nga lang nila, wala raw silang boses pa. Napakahina raw ng boses ng ating mga marino, o ng ating mga OFW pagdating sa Kongreso. Kaya kasi out of sight, out of mind eh. Yun ang nagiging problema eh. Dahil malayo sila, wala talaga, kung may boses man sila, representative nila dito, hindi naman sila pwedeng dadagsa yung Senado. Dapat na siguro, kung minsan dapat nilang gawin yun. Pero, kailangan talaga meron tayong isang mataas na opisyal na ang trabaho lamang niya ay bigyan ng pansin ang mga issue tungkol sa OFW. I-coordinate lahat ng agencies of government na dapat na tumutulong. Mag-coordinate din sa DFA. Dahil sa ngayon, medyo malabo ang by case to case lang eh. At wala namang overall. Yung meron dati, overall na advisor on OFW affairs, si Vice President Binay. Pero nag-resign na siya, so wala ngayon taong gumagawa nun. At sa palagay ko, kailangan lagyan ng kahit papano, kung talagang hindi pwede yung Department of OFW, meron talagang isang advisor sa Pangulo tungkol sa OFW issues. Pero at saka baka mas maganda, wag na yung politiko. Ay, tama kayo. Yan ang sasabihin ko sana, sir. Kung hindi na lang politiko kasi. Hindi, kasi pabago-bago. Alam mo naman sa larangan politika, pabago-bago. Kung anong yung maging flavor of the month. Kagaya ng nangyari kay Vice President Binay. Nung una, siyang kasama sa administrasyon. Ngayon, na nag-aaway na, nawala na ngayon siya, wala ngayon namamahala. Tama. Wala naman, at least kahit na i-monitor man lang ang kalagayan ng ating mga OFW. Kahit OIC man lang hanggang bago bumaba si Pangulong Aquino. Basta't meron lang. Basta meron. Meron lang talaga. Napakalaking bahagi nga ng ating ekonomiya eh. At saka mga mahal natin sa buhay ito eh. Bakit natin pababayaan? Sabi ko nga, Senator Marcos, sa 18 taon ng ating Bantay OCW program, lahat ng pamilyang Pilipino may kamag-anak sa abroad. Sa palagay ko, kaya pagka pinag-uusapan ng issue ng OFW, naintindihan kagad kasi lalo na doon sa amin sa Ilocos. Lahat halos ng pamilya masasabi may isang miyembro, yung asawa, yung anak, yung mag-asawa ay umalis na at pupunta sa abroad para magtrabaho. Kaya it's already part of the Filipino experience. At kagaya na sabi, walang Pilipino na walang kamag-anak o kakilala na nagtatrabaho sa abroad. So talagang tayo ay pamilya ng ating mga OFW. Talaga, nakakalungkot nga makita na itong sinasabi nga natin na napakagaling nila, pinagmamalaki natin sila, sila ay talagang malaking kontribusyon, hindi natin natutulungan ng sapat. Sabi rin ninyo, pwede namang hindi umalis, di ba, ng ating bansa kasi napakayaman ang Pilipinas sa natural resources, may pera sa turismo. Talaga naman. At kaya nga, kailangan ito ay para dumami ang trabaho dito sa, lahat naman tayo kagaya, may survey na kinuha, lalo na sa managerial position ito. Sinasabi nila, yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad, ay papayag sila na halos mahati ang kanilang sweldo basta't nandito sila sa Pilipinas. So, nakikita natin na tapos yung galing na yan, yung nakikita natin, yung kanilang kontribusyon sa ibang bansa, dapat mas maganda kung dito nila yung kontribusyon na yun, dito, yung galing nila, yung sipag nila, dito sa Pilipinas na nararamdaman. Kaya't nakakapanghinayang nga. Kaya't sana ay mas tama yung sabi mo. Palagay ko sana mas maganda kung meron silang isang representative na kasi kung isang representative na may para sabihin maramdaman naman nila na may boses. Opo. Meron silang ibang pupuntahan, meron silang pwedeng takbuhan
pwede magsabi, may konting problema dito, para sana pagandahin ito. Yung boses talaga, hindi natin masyadong naririnig ang mga pangangailangan ng ating OFW. Yeah, that's right. Well, Senator Marcos, yung ating mga kababayan, yung mga nasa mga probinsya, kapag, lalo na po doon sa mga tourist spots natin, kapag nakausap natin yung mga yon, ayaw din naman nila mag-abroad. Sabi nila, happy na sila nga yung pinupuntahan ng turista doon. Ayaw talaga. At unang-una, ang advantage natin, hindi lamang napakaganda ng Pilipinas, kung hindi, napakabait ng Pilipino. Alam naman natin lahat na pagka dumadating ang bisita rito, lagi sila hindi naman nagugulat, pero hindi nila akalain na gano'n na magiging welcome sa kanila. Dahil mabait naman talaga tayo. We are a very gracious people at very hospitable. Pag may bisita nga, kahit na hindi nakakain yung host, basta kumain ng mabuti yung bisita. Tama kayo. Ganun ang ugali. Gutom na yung host. Hindi na bale. Yung kakainin sana nila, ibibigay na lang nila sa bisita. Ganun ang ugali ng Pilipino. Kaya naman, talagang malaki ang potensyal at sayang naman na hindi natin na-expand na mabuti yung tourism arrivals. Nagka-problema dahil sa airport, nagka-problema sa mga facilities natin. Kaya yung sinasabi nung sa umpisa, ngayon 4.5 million ang dumadating na turista dito sa atin. Gusto nga nilang gawing 10 million, pero wala na. Punong-puno na yung mga airport natin, hindi na kaya. Nadagdagan pa yung 4.5 million na yun. Kaya lost opportunity ito para sa akin. Alright, so marami pa na kaming pagkukwentuhan ni Senator Bongbong Marcos. Sandali po lamang. Okay, hindi pa ready yung report na yon. Pero Senator Marcos, itong ating mga kababayan, sabi nga natin, sila pa rin yung hinihingi ng mga foreign employers. Mas marami pa na dapat gawin para sa ating mga OFW. Lahat ito ay posible. Feasible naman lahat ito. Oo, basta ang kailangan lang dyan pag-isipan ng mabuti, planuhin ng mabuti, at mag-decide kung anong struktura ang pinakamaganda. Kaya palagay ko, hindi mo maiwasan na mag-organize ng Department of OFW. Dahil kailangan, yung mga issue ng OFW, specific sila lang ang may issue na ganun Hindi issue ng buong bansa yun, issue talaga ng OFW. So, kailangan na talagang may parang kabataan yan Yung mga issue ng kabataan, kanila lang yun. Sila lang may issue na ganun. Ganun yan din sa OFW. Kaya kung talagang tutulong tayo, yung mga specific na issue na lumilitaw lamang sa mga OFW, dapat naiintindihan ng isang ahensya, at itong ahensya na ito ay may kakayahan para talagang gumalaw para makatulong. So maaasahan namin si Senator Marcos sa pagsusulong nitong OFW Department sa Senado, Senator Bong. Hanggat maaari, at sa palagay ko matagal nang kinikailangan yan hindi ko nga alam kung bakit hanggang ngayon sa tagal na 70s nag-umpisa yan ang mga OFW nung nagkaroon ng oil crisis noong 1973, biglang yumaman ang Middle East dahil sa langis. At doon sila nag-construction ng gusto. Doon naman tayo pumasok. Doon simula ng talagang large scale na OFW. Kaya sa tagal ng panahon, katakataka na hindi pa tayo nakapag-organize ng isang opisina, isang department, isang struktura para talagang tignan na mabuti kung ano yung dapat gawin para tulungan ng OFW. Alright, sandali po lamang. Nai-imagine ba ni Senator Marcos ang Pilipinas na walang OFW sa ating pagbabalik pagkatapos lamang ng ulat ni Erwin Aguilon mula po sa Campo Crame? Yes, Erwin? At syempre live, kasama ko pa rin po sa studio si Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaagad hihingi tayo ng reaction niya. Dahil kayo po pala, Senator Marcos, ang humingi kay Pinoy na mag-appoint ng permanent PNP chief kay Pangulong Aquino. Your reaction, Senator Marcos, meron na bagong PNP chief. Oo, at mabuti yan dahil para maging maayos na naman ang sistema, yung command structure ng PNP, dahil ito kahit papaano, kung mga OIC lamang ang mga nakaupo, ay siyempre inaantay ang mga bagong magiging polisiya ng bagong PNP director.
kaya PNP chief, kaya hindi naman maaari na OIC lamang. Kaya matagal ko nang hinihingi mula nang nasuspindi si General Purisima, ay sinasabi ko kailangan kaagad na makapag-appoint dahil nahihirapan ng PNP kung OIC lamang ang nakaupo. Kaya't mabuti at nagkaroon na ng permanent appointment at meron na tayong bagong PNP chief. At itong si Police Director Ricardo Marquez ay kilala namin ito dahil nag-RD ito sa Region 1 eh. Kaya't alam namin ang kanyang kakayahan at sa palagay ko gagawin naman niya na mabuti ang kanyang katungkulan bilang PNP chief. Kaya ang palagay ko may kakayahan siya, meron siyang karanasan at malaki ang tiwala natin na siya magbibigay ng direksyon ulit sa ating Philippine National Police. So Senator Marcos, hindi talaga po pwede na bakante yung posisyon na yan? Hindi talaga pwede dahil sino ang commander mo. At kung kahit na respetado kagaya si General Espina, talagang respetado naman ng mga kapulisan niyan. Pero hindi siya pwede magsimula ng permanent policy na mag-initiate siya ng bagong polisiya sa kapulisan. Dahil hindi naman siya tatagal dun eh. At ang kapulisan nag-aantay ngayon. Ano ba talagang ang gagawin natin ngayon? Ano ba mga priority ng pulis ngayon? Ano ba yung mga paano natin gagawin ito yung nabanggit yung APEC, yung eleksyon, lahat 'yan. Ano ba ang plano? Hindi ba kapagbigay ng plano ang OIC dahil nga sila hindi nga siya tatagal doon. Kaya ang OIC is limited din ang powers dyan eh. Hindi pareho ng permanent na appointment. Kaya mabuti na rin yan, magandang development yan para sa ating mga pulis. Alright, yan po yung immediate reaction ng ating Senador Bongbong Marcos. Lalo pa, pahabol ng desk namin, itong nalalapit na eleksyon, yung role na ito ng PNP. Napaka-importante ang role ng PNP at pagka nagkakaproblema, pagka nagkakaroon ng election hotspot, siyempre ay pinupunta ang inaasahan natin na mag-ayos ng problema sa peace and order ay ang mga pulis natin. At kasama na rin dyan yung kanilang pantay lang sa mga iba't ibang kandidato na hindi pumapanig sa kahit na sino. At sa palagay ko naman, dahil sa experience ko naman at sa mga nakikita natin na nangyari sa nakaraang eleksyon, wag silang magpagamit sa mga politiko. At maliwanag ang kanilang katungkulan at hindi naman siguro hindi naman sila dapat pagdudahan na hindi sila objective, hindi sila fair at dapat trabaho lang ang kanilang gawin. Kaya naman nilang gawin yun. Basta matibay-tibay ang liderato ng PNP. Kaya importante na nagkaroon na tayo ng permanent PNP chief. Pero hindi nyo hihiritin, Senator Marcos, na magrelyebo bago yung election season? Maaari din. Hindi rin, wala rin problema doon. Pero wag yung kagaya ng nangyari sa nakarang halalan na bawal nang magrelyebo, rinirelyebo pa rin eh. Yes, oo. Binibigla. Yung bago ng eleksyon, 2 linggo bago ng eleksyon, pinapalitan. Halata naman na for political reasons yun. Dapat itigil na yung mga ganyang klaseng pagrelyebo dahil pero dahil nga sa politika, dahil hindi sumusunod sa mga hinihingi ng mga politiko, ng mga kandidato, dapat naman pabayaan natin ito. Imbis na bigyan natin sila ng problema, karagdagang problema, ay tulungan natin gawin nila ang kanilang dapat gawin, ang kanilang trabaho. At pabayaan natin ang mga pulis na peace and order talaga ang kanilang tinututukan. Alright, balik tayo sa ating Bantay OCW program. Narinig po natin yung immediate reaction ng ating senador. May kinalaman nga dito sa pagnonombra ni Pangulong Aquino ng bagong permanent PNP chief. Doon sa iniwan kong tanong, Senator Bongbong, na-imagine nyo ba ang Pilipinas na walang OFW? Parang hindi na. Kahit naman, kasi yung last 2006, nag-celebrate kami sa Norte yung centennial nung unang barkong umalis pumuntong Hawaii. Kaya 1906 yung unang
yung unang barko na may kasama na medal ng mga Ilocano para magtrabaho sa Hawaii. Kaya 100 years na yan, kaya noon pa yan, kaya sa buong buhay na, siguro lahat na tayo sa buong buhay natin, kahit gaano katanda, kahit gaano kabata, sa buong buhay natin, meron na talagang OFW na hindi lang yung isa-isa, kung hindi talagang napakarami na rin. At malaking pagbabago ang naging sistema ng OFW. Imbis na yung kagaya ng dati na pumupunta rito kung sino man mga employer at naghahanap ng magtatrabaho, ngayon ay ibang usapan na dahil hindi isa-isa ang kinukuha. Kung hindi, umaalis sa atin dito, bawat araw, 4,000, 5,000. Ganun karami. Ganun karami. Hindi nga alam ng karamihan ng tao na ganun karami ang umaalis dito sa Pilipinas. Ito ngayon ang problema. Hindi natin alam kung ilan yung bumalik. Yung ngayon matindi at ayaw na bumalik. Marami din hindi na babalik. At, nag-enjoy daw sila sa system doon, sa weather. Ang system at ang ano talaga is walang trabaho dito. Yun ang problema. Naalala nyo nung naggegera sa Libya at lahat ng ating ahensya ay sinasabi yung mga OFW, umuwi na kayo. Opo. Sabi nila, hindi kami pwedeng umuwi dahil baka pagbalik namin, pinuputokan na sila. Binobomba sila, pero mas gusto pa nila doon sa gera, sa lugar na may gera, kasi daw para baka pagbalik nila sa Libya, nawala na yung trabaho nila. Kaya ganun ka-importante, hindi lang magsasakripisyo na humiwalay sa Pilipinas, sa kanilang mahal sa buhay. Kung hindi, binabaril na sila, pinapuputukan na sila, handa silang tiisin yun para lang magkaroon ng trabaho. So, kaya tinataya ang buhay mismo, sir? I'm sorry? Buhay mismo ang itinataya. Biruin mo, ganun naman talaga ang kaya kailangan kilalanin nga natin napakalaki ng sakripisyo nila at kakulangan ng pamahalaan niya na hindi natin magawa ang kailangan gawin para madagdagan ang trabaho rito, para mabawasan ang kailangan pang umalis para makahanap ng trabaho. Kung may gusto kayong sabihin sa ating mga kababayan sa loob at labas ng ating bansa, Senator Marcos, napapanood at napapakinggan tayo worldwide sa pamamagitan po ng live streaming ng ating Inquirer. Nasa inyo po ang pagkakataon, Senator. Nais ko lang, siyempre, lagi kong kailangan batiin ang ating mga OFW at asahan po ninyo na kahit papano tayo naghahanap ng mga magagandang paraan para maipatuloy yung programa na nasimulan nung panahon ng aking ama para sa pagsuporta ng ating mga OFW. Kaya't ngayon ay pinaglalaban natin at tinutulak natin yung magkaroon nga ng isang departamento para lamang sa inyong mga OFW dahil sa palagay ko sa dami na ninyong contribution, sa dami na ninyong ginagawa, sa dami ng pagkikilala sa inyong sakripisyo ay dapat naman ang pamahalaan ay mas maganda ang maging suporta sa inyo. Hindi lamang pagka nagka-problema, pero sa buong proseso na inyong pag-alis, pagtrabaho at pagbalik. Thank you very much, Senator. Hanggang sa muli, sir. Maraming salamat, Susan. Salamat po. Ayan, nakarating po sa ating mga kababayan saan man kayo naroroon sa loob at labas ng ating bansa. Ang Senador ng Bayan, Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siyempre, alam po natin, kahit private citizen pa lamang siya, kaagapay na ng ating Bantay OCW program ang ating Senador na si Bongbong Marcos. Ito po ang inyong Bantay OCW, ang boses ng OFW sa ating ika-18 taon na ng patuloy na paglilingkod sa ating mga kababayan saan man sa mundo. Magbabalik po kami 11:47 na ng umaga.